guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, buwis buhay po ang ginagawa ng ating iilang religious leader, iilang religious group. Biruin nyo isa po sila sa mangunguna dito nga po sa pipirma sa signature campaign laban dito kay Vice President Sara Duterte para po ma-impeach na. Actually, dapat na nga po itong ma-impeach Yung ginagawa ng iilang mga taong to, iilang grupo na to, isa po itong patunay na madami na pong mga kababayang Pilipino ang gusto na pong matanggal sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte at nababagalan din sila sa ginagawang trabaho ng Senado. Mukhang si Chis, nababayaran ba? Ako'y nagtatanong lamang. Bakit parang tila baga delaying tactics yung kanyang ginagawa despite na madaming mga senador na ang naghayag na kung po pwede, simulan na, 'di ba? Yung impeachment agad-agad without any delaying tactics or any delaying interval. So ngayon, pakinggan nyo to mga minamahal Paparinig ko sa inyo. 1,000,000 pirma ang target ng ilang grupong nanawagang simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila ang mga kaanak ng mga pumanaw sa umunoy extrajudicial killing noong Duterte drug war. At Hoy mga minamahal, hindi na talaga bago yan kung pipirma yung yung mga pamilyang biktima ng AJK ni Digong. Biruin nyo, buhay yung kinuha sa kanila, no? While itong si Vice President Sara Duterte, pinagre-resign lang. Diba? Imagine nyo, dapat hindi lang resign Talagang hindi na talaga dapat makatakbo to sa pagiging sa kahit ano pa mang posisyon sa susunod man na taon or halalan. Para naman ng kahit papaano, hindi na napapalaganap yung kasamaan at kadiliman ng Duterte camp. Okay, tuloy natin. tutok si Tina Pangiliban Perez. May temang Semana Santa ang paglulunsad ng ilang religious at sectoral group at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa People's Impeachment Movement. Inihayag nila ang panawagang tingnan nyo, mga pare. na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Upang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po Uy, by the way, tinawag na tamad itong si Chis Escudero ng isang pare, Chis, makinig ka naman. 'Di ba? Although sinasabi ng iba na yung ginagawa ni Chis Escudero daw po ay safe dahil baka malusaw daw po yung impeachment. Alam niyo, tinutukoy ko mga minamahal, mayroon kasing mga sabi-sabi na kapag itinuloy daw yung impeachment ngayon, mukhang tagilid yung makukuha na boto dahil meron daw pong mga DDS ng mga senador pa. Kaya ipoproceed daw po yung impeachment after ng midterm election nang malaman natin, 'di ba? Kasi syempre ngayon na merong bagong Pilipinas Alliance. Kung makapasok yung senador ni PBBM, isa din po yun sa mga nakikita ni Chis Escudero na buboto daw po ng yes for impeachment. Pero yung natin dito, teorya lang yun mga minamahal. Kasi hindi din naman natin hawak yung isipan ng iilang mga senador ni PBBM o kagaya na lang ni Villar, 'di ba? Ni Camille. Hindi natin alam kung boboto ba yan ng yes sa impeachment ni Sara Duterte para ma-convict ito. So hindi natin alam. Pero yung punto natin kasi dito mga minamahal, kung pwede naman ngayon, ba't pinapatagal pa ni Senate President? 'Di ba? Ano ba, nababayaran ba si Chis? Nagtatanong lamang. tatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Sa inilabas na impeachment calendar ng Senado, sa Hulyo pa, balak simulan ang paglilitis. Ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na, hindi sa Hulyo. Mangangalap din ang grupo ng 1,000,000 pirma para ipakitang may public clamor na simulan na ang impeachment trial. 1,000,000 na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sakasakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po kikilos ang ating pong Senado. Suportado ng ilang Okay. Rinig ninyo mga minamahal.
So, panimula po yan ng mga religious group, yung petition na 1 million signature campaign para dito simulan nga po yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Now, meron akong ipapaalala sa inyo para maramdaman ninyo yung kurot, mga minamahal, kung bakit gusto na din nating ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, bukod nga po sa kasalanan ng kanyang ama, bukod nga po sa kasalanan ni VP Sara na pagbabanta dito sa ating presidente, bukod din po sa pangangamkam sa kaban ng bayan. Bukod pa dyan, naalala ninyo, mga minamahal, yung 73 million disallowance na pinapabalik ng COA kay Vice President Sara Duterte. Naalala ninyo yun, mga minamahal? 'Di ba pinapabalik? Kinall out siya ng COA eh. Meron pong 3 petisyon ng Supreme Court, 'di ba? Ng notice of disallowance laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi pag sinabi niyo confidential funds, dapat yung pera ginagamit sa confidential. Kaso, tingnan nyo to, papakita ko sa inyo, mga minamahal. Yan, nakikita ninyo yan? Kayo na yung humusga kung confidential funds ba yan. Yung reward of payment na 10 million, sa tingin ninyo, isa po ba yan sa gathering and surveillance information para masabi natin na worth it yan para masabing confidential funds? Yung payment of reward, para saan? Paano naging confidential funds yan? Umabot ng 34 million, mga minamahalang pondo. Oh, yung payment of reward na 24 million, yung medicines, confidential funds ba yan? 'Di ba? Yung purchase of information, payment of reward, safe houses, 16 million. Supplies, medical food, incentives travel, yan po yung nagastos ng yan po yung nagastos na 125 million within 11 days. Partida, mga minamahal, December nun, 'di ba? Oh, December to New Year, may trabaho yung OVP. Nagtaka lang din ako doon, mga minamahal. Yung COA, finlag itong si Vice President Sara Duterte na kung pwede ibalik yung 73.28 million. Actually, maliit na lang yan na pera kay Sara Duterte, barya na lang yan. Pero ang tanong, binalik niya ba? Mga minamahal, kinall out itong si Sara Duterte na meron pong irregularities sa paggasta ng kaban ng bayan sa ating mga taxpayer money. Kung totoo na itong si Vice President Sara Duterte ay walang tinatago, 'di ba? Bakit hindi niya na lang ibalik? 'Di ba? Yung pondo, yung pera na ipinapabalik sa kanya. Nagigets niyo yung punto ko, mga minamahal? Kung wala naman talaga siyang tinatago, kung sa tingin niya, mga minamahal, na malinis siya, 'di ba? Bakit hindi niya na lang ibalik? Kasi kinall out siya ng COA eh. 'Di ba? Dapat sana bilang isang public official, open ka sana sa transparency and accountability. Kung sa tingin mo malinis ka, pati di mo na lang ibalik yung pera para wala nang madaming satsat. Kaso itong si Sara Duterte, nire-refuse niya na nga sumagot sa mga tanong. Lagi niyang sinasabi, pinifishing niyo ko. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Pinifishing niyo ko, tinatarget niyo ako ng disinformation. Sa tingin niyo, disinformation ba yun? Yung kinakalat? Pinapabalik lang sa'yo yung pera kasi may nakitang notice of disallowances sa paggasta mo. Ang tanong, binalik niya ba? Hindi. So ngayon, yung punto natin dito, deserve naman talaga ni Sara Duterte na ma-impeach. Deserve niya, mga minamahal, na kalapan ng 1 milyong perma para malaman ng mga nandyan sa loob ng Senado na gigil na ang taong bayan dito nga po kay Vice President Sara Duterte. Gets ninyo? So, yun po, mga minamahal. Naku po, no, nakakaano to. Ano yung masasabi ninyo? So, by the way, pasensya na kung medyo hindi po maayos yung vlogging natin ngayon. Gawa nga po, mga minamahal, ng nandito pa tayo sa China. So, hindi limited lang yung pwede nating sabihin. 'Di ba? Hindi tayo makapag-topic sa WPS. Gawa nga din ng nandito pa tayo sa China. 'Di ba? So, yun po, mga minamahal. Anyway, ako po yung magpapaalam na
Pengi lang po ako ng comments. Yan, malagay ang comments ninyo ha. Likes. Syempre, kailangan huwag niyong kalilimutan na i-likes para makatulong sa ating algorithm. And don't forget to click the subscribe and also hit the notification bell. Yan yung number 1 rule natin dito. I-click yung notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Anyway, ayun lamang po. Ingat mga kababayan.